Alam niyo mga kababayan, minsan lang po ako makakita ng isang politiko. Alam niyo po yung roast? Alam niyo yung roast? Sa US uso yung mga roast eh, yung roasting. Ayan. Roasting mga kababayan, it's parang ano yun eh, it's pang-iinsulto. Sunugan. Ayan, sunugan. Pero yung mga yung format noon mga kababayan is tawag doon, halimbawa, merong isang individual. Kasi napapanood ko to sa mga sa mga stand-up comedians sa kanila ko napapanood. Merong isang individual gusto niya mag-donate ng sa kanyang charity. Ang gagawin niya, for one night, sa isang gabi, papayag siya na insultuhin siya ng mga kaibigan niya, mga ibang mga kaibigan niya, mga comedians, etc., etc. Tapos sa event na yon, magbebenta siya ng invitation per plate. So let's say, per plate, it's $1,000 per plate. Panoorin mo ko, iniinsulto ko ng mga taong kaibigan ko. Ganun o yung style nun. So, roasting po ang tawag doon, roasting. Dito sa Pilipinas, kanina, actually matagal na tong video na to mga kababayan eh. Mga 3 araw na. Pero mga kababayan, enjoy ako nung pinapanood ko dito. Kasi, parang ako nakapanood ng roasting. Oo. Ng roasting ng isang politiko. For the first time, mga kababayan, nakakita ako ng politiko na ginigisa talaga, as in really the hard question. Ang problema mga kababayan, iisa lang yung tanong. Oo, iisa lang yung tanong. Ang tanong ay tungkol sa diversion road sa Ilocos Sur. Oo. Yun lang yung tanong, guys. Yun lang yung tanong. Ano yung nangyari dito sa diversion road? Sa diversion road dito sa Ilocos Sur. Ay, grabe, kulang na lang bawang sibuyas. Oh. Bawang sibuyas na lang kulang, guys. Oh, gisang-gisa na siya, promise. Grabe. Utal-utal, ay, nagka-utal-utal itong si Chavit Singson. Pero bakit may ganun? Okay, bakit may ganun? Ito kasi mga babayan, kanina, after siyang masunog ni Karen Davila, nagdo-double down tong si Chavit Singson dito sa kailangan daw munang imbestigahan yung Ilocos Norte. Oo. Sabi, magkakaroon na ng kredibilidad ang ICI kung uunahin yung imbestigahan ng Ilocos Norte. Yun sabi niya. Actually, bago yan, mga babayan, yan ang pinost niya ngayon sa kanyang Facebook. Saan na si Chavit? Uy, Chavit, yan. Yan. Yun yung pinost niya ngayon sa bago niyang Facebook. Yan, oh. Bago yan. Exposes corruption in Ilocos Norte. Yan. Slams political cover-ups and speaks out on unfinished projects and disaster response. Yun ang sinabi ni Chavit. Ang problema mga kababayan, kaya nagwawala ng ganito si Chavit Singson ay dahil nahuli siya. Oo. Nahuli si Chavit Singson. Merong 577 million pesos na nakuha si Chavit Singson sa isang ghost project. Sa dokumento ng DPWH, hindi pa rin tapos ang 10-kilometer vegan Bantay San Ildefonso Bypass Road na iginawad sa Satrap Construction Corporation Incorporated, a company incorporated ni Chavit noong 2017. Eto na. So para mailayo niya ang issue na to sa kanyang sarili, nagdo-double down siya doon sa issue ng Ilocos Norte. Eto ngayon mga kababayan, eto ang naging topic ng kwentuhan sa live stream ni Karen Davila. Mga kababayan.
Eto na. Medyo mahaba lang ha, 17 minutes. Pero, my heart is happy. Happy ang puso ko dito, guys. Happy ako dito. Nung nakita ko si Chavit Singson na parang uod na inasnan. Hindi siya mapakali eh. Galon siya ng galon na gano'n, no? Konti na lang, ano na siya eh. Sino ba yun? Oo, yung tao dito, singer. Stevie Wonder. Konti na, Stevie Wonder, gumagano'n siya. Parang uod na inasnan eh. Okay, panoorin natin guys. Panoorin natin. Meanwhile, a construction company owned by the family of former Ilocos Sur Governor Chavit Singson has been identified as the contractor of an unfinished diversion road in the province. According to DPWH records, the project was awarded to Satrap Construction back in 2017, and it's been allotted 577 million pesos. We have with us now former Ilocos Sur Governor Chavit Singson. Good morning to you, sir. Good morning, good morning. I'm glad you brought that out. That diversion road has no funds, so they stopped the construction. Last year, they only gave 100 million plus. Now it's done already, no more funds. We don't have that kind. And if that's true, I'm going to go to jail. Yeah, you will. You will go to jail. If that's true, you will go to jail. Agree ako doon. Oo, mga kababayan. Alam niyo kung bakit? Tignan niyo balikan natin itong kwento. So, 577 million pesos yung approved. Yung approved budget. Ang naging ending, so far, kasama ng proposed 2026 budget, 727 million ang ending. Ulitin ko 577 million lamang dapat ang budget. Pero ngayon, every year, simula 2017, pinopondohan hanggang sa umabot na ngayon ng 727 million pesos ang pondo sa 10 kilometro. 10 kilometro lang, guys. Anong ibig sabihin yan? Huwag niyo sabihin walang pondo, mga babayan. Kasi, umabot na nga ng 727 million ang pondo para dyan. So, imposibleng walang pondo. Imagine, this year, meron na namang 150 million na idadagdag. For 2026 budget. May problema ka. Chavit. See? Kaya mga kababayan, pag ito inimbestigahan, kung ano yung sinabi ni Chavit Singson, I will go to jail, totoo yun. You will go to jail. Maniwala ka. I asked the regional director of Region 1, Okay. Satrap officials, they don't have no more funds for the project. You give us funds, we'll finish it right away. Alright, well, first of all, ito, tagalugin na lang natin para mas Yes. intindi, no? Ito po tayo. Ang pinag-uusapan natin ngayon is roughly 11 kilometers, no? Of Yes. the Ganbantay San Ildefonso bypass road. So first of all, Satrap is a construction company that won the bid, just to clarify. And Yes. you own Satrap. You own the Yes, construction. but I had long time divest already because when I was a governor, even now, we didn't go back because we let our engineers do all the work. Alright, but at the end of the day, this is... They can examine it. It's easy to examine all, not only that project. All the project of Satrap we're willing. If they can find any substandard, I'm willing to go to jail and manage the officers of Satrap. Okay, It's not advantage of any of our project. okay, just a few questions. Let's start with this first. So, first, the bypass road is not finished. Hindi pa tapos hanggang ngayon, correct? Yes. Okay, ilang porsyento po ang hindi tapos doon sa bypass road? Kunti na lang, bigyan kami ng pondo, matatapos ka agad. Ulit. Bigyan daw ng pondo, bigyan ng pondo. Hoy, tanda. 2017 ka pa binibigyan ng pondo. Lagyan ito, matandang to. 2017 pa siya may pondo, guys. Bigyan daw ng pondo, tatapusin daw niya. Ha? Ano ka, diskaya?
Delikado to. Delikado to si Chavit. Alam niyo kung bakit? Kasi ang nagsabi nitong yung project na to, DPWH. Yari ka, Chavit. Anyway, tuloy. Sino ang kami? Sino ang kami? Bibigyan ang construction company po ninyo or ang probinsya? Ang gobyerno magbibigay ng national government magbibigay. Walang pundo. So ang tanong ko, sir, nakita nyo naman kung paano mag-insert ang mga congressman ng pundo para tapusin ang kanilang pet projects, no, whether ghost or real, sa kanilang distrito. Anong sinabi po ng congressman ninyo? Bakit hindi daw po natapos yung bypass road? Sinanong ko na, 100 lang daw binigay. 100 milyon. 100 milyon, tinapos na nila. Natapos na nila, kulang na ng pondo, wala nang pondo. We are all eager to do that, but walang pondo, walang pondo. Tinanong ko lang yung regional director, wala nang pondo. Bigyan nila pondo, matapos ka na dyan. Unlike other provinces na paborito nila, malapag na rin pondo. Alright. Ang proyektong... Wait. Sino bang congressman sa Ilocos Sur? Wait. Dalawa yun di ba? May first and second district yun. Sa first district, ang congressman, si Ronald V. Singson. Sa first district. Sa second district. Wait. Second district. Ang congressman, Christine Singson Mian. Ay! Parehong Singson eh. So, sa first district, ayun nga, si, pangalan niya ito. Ronald Singson sa first district. Sa second district, Christine Singson Mihan. Hindi na ako magtataka, guys. Hindi na ako magtataka kung bakit patagal ng patagal yung project. Kung bakit yung pondo. Mga kababayan, sabi niya, wala rong pondo. Simula 2017 hanggang ngayon, pinopondohan. May pondo pa nga 150 million for next year eh. Pero kung sinasabi niya walang pondo, ibig sabihin, pinabayaan ng congressman? Yung congressman, pareho ba niyang anak yun? Si Ronald Singson, tsaka si Christine Singson? Naglolo ka na tayo dito, Chabit. Yumamang ka na sobra sa taxes ng nakapagpasok ka na nga ng Jack eh. Ano yung Jack? Jack ba yung pinasok niya? O Gak? Gak pala, Gak. GAC. Gak. Tsaka yung Chicken and Beer na franchise ng yung sa K-drama yung napapanood yung Chicken and Beer. Yun pinasok niya sa Pilipinas yun. Oo. Pamangkin niya yung Christine. It's in the family. Pamilya pa rin pala. Wala ba kayong mapili dyan sa Ilocos Sur na hindi Singson? Ano mapipili dyan? My goodness. Di ba? Si BBQ, pinasok niya yan. Pinasok niya yung business na si BBQ. Tapos yung GAC na sasakyan, kanya rin yata yun. Yung EV, electric vehicle, na GAC. Tapos, meron pang isa eh. Pero ito namang isa, mining. O yung Black Sand Mine. May negosyo rin siyang ganun, Black Sand. Yun naman, ang mga kadil niya, allegedly, ang mga kadil niya doon, mga Chinese. Sa Black Sand Mining. Anyway, tutok tayo dito sa Diversion Road. Game. Ito, the total was roughly 727 million. Tama po, sir. Hindi ito totoo yan. Magkano yung... Portion by portion ang pinabigyan. Exactly. But the total project cost was 727 million? Mahaba yan. Kanya-kanya portion ng ang nakuha ng satrap, konti lang, natrabaho na nila. I'm willing to go to jail. All that visions of Trump, jail din kung may kalukuhan nangyari doon. It's a diversionary tactic. Ako binubugbog dahil ako nagsasalita. Biktima siya. The reason I'm asking this is just for record purposes. How much was the project cost of the bypass road? Ay, sagutin. I don't know because I'm not there anymore. It's been done by satrap and di ko sila pinapakialaman. Guys, FYI lang, para lang alam natin lahat. Dahil tinanong ni Karen Davila, ang presyo ay 577 million nung una. Pero, dahil sa dagdag, simula 2017 hanggang 2026, ang total na niya ay 727 million. Ayaw sagutin ni Chavit. Kasi pag sinagot niya, mga kababayan, ibig sabihin, nasa loob pa rin siya ng kumpanya.
So dito sa part na to, nagdadrama si Chavit. Kunya, hindi niya alam, kunyari hindi niya alam. Pero alam niya yan. Kasi pag sinabi niyang alam niya, yung value, yung halaga, ang next na question ni Karen Davila, paano mo nalaman kung nag-divest ka na? Kung hindi na ikaw ang owner. Yun. So umiiwas pusoy ito si Chavit. In fairness kay Chavit, magaling siya umiiwas pusoy. Basta sinabi lang, naubos ang pondo yan, wala na kami may katrabaho. No, the reason I'm asking is, based on the project cost, magkano ang allegedly hindi pa binigay para matapos ang proyekto, sir? Hindi ko alam dahil hindi ako nakikialam. Ang Okay. tinanong ko lang, bakit hindi natapos yan ako? Naubos na po yung pondong binigay ng gobyerno, sabi nila. They can investigate it. Okay, so kung hindi nyo alam, then why are you speaking right now? You're not a public official anymore. So why are Ano ka mo, satrap sa akin daw. Sa amin daw, pero nag-divest ka ako. So sino ngayon? Sino ang may-ari ng satrap? Because Kami ang may-ari doon yan, pero nag-divest na kami. Sino yung kami? no, who is kami? Because it says records Yun. that Satrap Construction is still part of the Lewis Chavez Singson group of companies. Is this Yes, yes. Okay, No, so no. that's a fact. Ang anak niyong babae po at ang manugang niyo ang nagmamay-ari more than 50% No, of Satrap. wala sila ko, wala na. Wala na. So sino po may-ari? Or mga diversionary tactic ang ginagawa niya. Alright, it could be diversionary, it could be, but then the point is who owns Satrap? Hindi talaga I pinakawalan owned ni the Karen. Satrap long time ago. Okay. Dahil wala kami lang ang angan ng Who araw. owns Satrap today? Today, yung mga tao na, like for example, na other companies, like our radio station, kung ano kinikita nila sa kanila na. Oo. But Ganoon din ito, pag nawala sila ng project, sweldo ng mga tao lahat yan. okay, so Konti Alam niyo, delikado si Chavit dito sa interview na to. Alam niyo kung bakit? Sinabi niya, nag-divest na ako, hindi na ako may-ari. So, sino may-ari? Pinamigay na raw niya sa mga tao niya. That doesn't make sense. That doesn't make sense. Ikaw ang founder, binigay mo sa ibang tao? It doesn't make sense in practice. It does not make sense. For example, si SM. Kanino niya ibinigay yung kanyang korporasyon? Si Henry Sino namatay siya. Kanino niya ibinigay yung kanyang korporasyon? Yung kanyang empire na SM? Di ba sa mga anak? Bihira ho mga kababayan, yung negosyante ka, bilyonaryo ka, meron kang empire ng businesses, tapos ipapamana mo sa ibang tao. Ibibigay mo sa ibang tao. Ang tawag doon, dummy. Dummy yun. Bakit siya tinawag na dummy? Kasi, hindi naman talaga siya yung may-ari. Ang may-ari, si Chavit pa rin. Kaya ka natutulak siya eh. Sino may-ari niyan? Kami. Sino yung kami? Hindi ako kasama doon. Yung mga tao ko lang yun. Di ba?